Kung ayaw mo, sige ka. Isusumbong na lang kita kay ate. Hindi ko makalimutan ang mga salita niyang yun. Hindi ko akalain na sa katulad kong may edad na, kaya kong maging sunod-sunuran sa isang dalaga. At sa isang pagkakamali ko nga, ay hindi ko inakala nga hantong kami sa tinatawag nilang bawal. Dear Miss Callie, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ernesto. 45 anyos. At masasabi kong isa ko sa mga mapalad na nabiyayaan ng masaganang buhay. Panganay ako sa 3 magkakapatid. At dahil sa sipag at tiyaga sa negosyo ng pamilya, maaga kong naranasan ang ginhawa. Bata pa lang ako, ay nakatungtong na ako sa ibang bansa. Nakapagpatayo ng bahay dito sa Pinas. Nakabili ng sasakyan. Pero kahit anong yaman, ramdam ko pa rin na parang may kulang. Ito ay ang pagkakaroon ng katuwang sa buhay. Nung ako'y nasa edad 38 pa lang, nakilala ko si Julie, ang ate ng babaeng naging dahilan ng pagkakasala ko sa liham kong ito. Siya ay 30 anyos noon. Simple lang pero maayos magdala ng sarili. Napansin ko agad ang pagkakaiba niya sa mga babaeng nakakasalamuha ko sa lungsod. Hindi siya materialistic. Hindi mahilig sa magagarbong bagay. Sa tuwing nasa bahay siya ng kanyang mga magulang at nadadaanan ko, lagi siyang abala sa pag-aalaga sa pamilya. Siguro iyon ang dahilan kung bakit nahulog ang loob ko. Matagal ang naging panliligaw ko kay Julie. Hindi niya agad tinanggap ang alok ko nung una. Siguro dahil iniisip niya ang agwat ng edad namin. Pero nagpursigi ako. Ipinakita kung kaya kong ibigay ang buhay na hindi na siya mahihirapan. Sa huli pumayag din siya. Pagkalipas ng 2 taon, kinasal kami sa isang simpleng seremonya. Maganda ang naging buhay namin. Wala akong masabi kay Julie bilang asawa. Maasikaso, malambing, at maunawain siya palagi. Pero may isang bagay na hindi nabuo sa amin. Ang pagkakaroon ng anak. Ilang beses kaming sumubok. Ilang doktor na rin ang nilapitan namin, pero palaging bigo. Hindi ko siya sinisisi. Sa halip tinanggap ko na siguro ay ito na ang kapalaran naming bilang mag-asawa. Hanggang dumating ang araw na nakisama sa amin sa Maynila ang nakababatang kapatid ni Mrs. Si Patricia. Naging inaanak ko ito dahil malapit din ang pamilya namin sa kanila. Dahil sa matagal na naging katiwala ng dad ko ang mga magulang nila sa probinsya. Siya ay 19 anyos pa lang noon. Bagong salta mula probinsya para mag-college dito sa Maynila. Sa unang tingin pa lang alam kong hindi na siya ang batang nakikita ko noon tuwing umuuwi kami sa probinsya. Ibang-iba na. Dalaga na siya. Maganda, sexy, mahaba ang buhok, at may mga matang tila na aakit. Sa umpisa, pinilit kong tingnan siya bilang nakababatang kapatid ni Mrs. Inisip ko, ako ang mas nakakatanda. Ako ang dapat magbigay ng gabay. Pero habang tumatagal na magkasama kami sa iisang bubong, nagsimula akong mabahala sa sarili ko. Napapansin ko na ang bawat kilos niya, kung paano siya kumain sa hapag, kung paano siya nagsusuklay sa sala habang nakatutok sa cellphone, at kung paano siya natutulog sa kwarto niya na kung minsan ay di nagsasara ng pinto. Isang gabi, nag-umpisa ang lahat. Nagising ako bandang 12:00 ng gabi para uminom ng tubig. Sa pagdaan ko sa may sala, nadatnan ko si Patricia na nakaupo sa may sofa. Nag-aaral.
Suot ang maluwag at manipis na t-shirt at short. Hindi niya agad napansin na nandoon ako. Ang sipag naman mag-aral, sabi ko. Nagulat siya, sabay ngumiti. May exam po bukas, Ninong. Hindi pa kasi ako tapos mag-review eh. Tumango ako, pero hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Ang ganda ng ngiti niya. Umupo ako sa kabilang sofa. Bata ka pa. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagpupuyat. Hindi mo alam sa kalusugan yan bumabawi. Sabi ko. Napangiti siya ulit. Kayo nga po, gising pa eh. Dapat kayo rin matulog na. May halong biro sa boses niya. At doon ko napansin ang kakaibang tensyon. May punto ka. Sabi ko nang nakangiti rin. Pero baka kasi may bantayan rin ako ngayong gabi. Tatahimik siya sandali nang sabihin ko yun. Maya-maya tumingin siya sa akin. At imbis na umiwas, tumawa siya ng mahina. Bantay ba talaga? O baka bantay-bantayan lang? Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig yun. Sa edad kong to, bihira na akong makaramdam ng ganoong klaseng thrill. Hindi ko alam kung biro lang yon o may ibang ibig sabihin. Pero simula nung gabing yon, iba na ang naging tinginan namin. Minsan kapag si Mrs. ay nasa kusina o abala sa ibang gawain, nauhuli ko si Patricia na nakatingin sa akin. Kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo, parang may tensyon na hindi ko maipaliwanag. Isang hapon, nasa kwarto ako at nagbabasa ng dyaryo. Nung biglang kumatok si Patricia. Ninong, pwede po ba akong makihiram ng libro, yung tungkol sa business? Tanong niya. Sige, tuloy ka iha. Sabi ko. Pumasok siya. At sa halip na tumingin agad sa stante, dumiretso siya sa tabi ko. Alam niyo nong, naiinggit ako kay ate. Ang swerte-swerte niya sa inyo. Bakit mo naman nasabi yan? Tanong ko na medyo nagulat. Kasi may asawa siyang may kaya, mabait, at responsable. Hindi ko alam kung paano ako tutugon ng oras na yun. Nakatingin lang siya sa akin ng diretsyo. Tila may halong lambing at hamon sa mga mata nito. Patricia, sabi ko, pabulong ang boses. Huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi mo alam kung saan tayo dadalhin yan. Ngumiti siya. Paano kung hindi biro? Doon ko naramdaman ang pagbagsak ng lahat ng depensa ko bilang lalaki. Hindi ko na alam kung ninong pa ba ang tingin niya sa akin o ibang tao na. Doon nagsimula ang lihim naming ugnayan. Mula noon nagbago ang lahat. Tuwing natutulog si Mrs., sinasadyang lumapit sa akin ni Patricia. Pabulong akong kinakausap nito. At tuwing wala siya sa bahay, hinahanap-hanap ko ang presensya niya. Ngayon, sa tuwing naiisip ko, alam kong mali lahat ng yun. Niloloko ko ang asawa ko. Ang babaeng buong puso kong pinakasalan. Pero kasabay ng konsensya, nandyan pa rin ang apoy na hindi ko mapatay. Minsan nga, natatawa ako sa sarili ko. Mayaman ako, may edad na, pero isa lang din naman akong tao na natatalo ng tukso. Alam mo nong, minsan, masarap po ang bawal. Bulong ni Patricia sa akin isang gabi. At hanggang ngayon, hindi ko yon makalimutan. Isang hapon, abala ako sa pag-aayos ng mga papeles sa isang kwarto na parang opisina ko na rin sa bahay. Nung biglang bumukas ang pinto at dumating si Patricia. Halata agad ang inis sa mukha niya habang hawak ang cellphone niya. Ninong, halos pasigaw niyang sabi. Nasira po yung phone ko, hindi na gumagana. Paano na to? Kailangan ko pa naman to para sa school.
Napabuntong hininga ako at tiningnan siya. Isip bata pa rin talaga minsan kahit dalaga na. Pero sa likod ng inis niya, hindi ko maiwasang mapansin ang lambing sa boses nito. Di bumili ka ng bago. Sagot ko ng diretsyo. Paano po? Wala naman akong pera. Ayaw ko rin sabihin kay ate kasi siguradong sermon ang abot ko. Nilapit niya sa akin ang sirang cellphone niya na halos nakanguso ang itsura. Kayo na lang po ang bahala. Ibili niyo na lang ako ng bago. Umiling naman ako. Patricia, hindi pwedeng palihim. Dapat ipaalam mo sa ate mo. Kung ako ang gagastos, kailangan alam niya. Namilog ang mata niya nung oras na yon. At napalapit bigla sa mesa ko. Noong naman, mahinang tugon niya na may halong pakiusap. Hindi ba pwedeng sa atin na lang to? Wala namang makakaalam. Para na lang akong may maliit na sikreto kay ate. Ano bang kapalit kung sakali? Tanong ko, napilit kong ginawang biro ang lahat. Ngumiti siya. Yung ngiting parang inosente pero may halong hamon. Simple lang po. Massage na lang. Lagi kasi kayong stress sa negosyo. Lagi kayong nagkukulong dito. Ako na pong bahala sa inyo. Basta cellphone ang kapalit. Natigilan ako sa hamon niya. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o tatanggi agad. Pero bago pa ako makasagot, inilapit na niya ang mga kamay niya sa balikat ko at sinimulan akong imasahe. Teka Pat, pabulong kong sabi. Relax lang po Nong. Bulong niya. Hindi naman to masama, diba? Minamassage ko lang naman po kayo. Pero kahit ganon, hindi ko maiwasang mag-isip ng iba. Ang bango niya nun. Amoy shampoo na parang bulaklak. Habang nakapikit ako, unti-unti kong napapansin na bumibigat ang bawat hininga ko. Ninong, marahan niyang bulong sa tenga ko. Baka may gusto pa kayong ipagawang iba? Kahit ano po, willing ako. Nagulat ako sa sinabi niya. Binuksan ko agad ang mata ko at nakita ko siyang nakatayo sa likod ko. Nakayuko at nakatingin sa mukha ko. Ang lapit ng mukha niya. Sandali kaming nagkatitigan at doon ko naramdaman ang pader na unti-unti nang nasisira. Gusto ko siyang sawayin. Gusto kong pigilan ang sarili ko pero hindi ko magawa. Ang tanging nagawa ko lang ay ang bumuntong hininga at sabihin, Patricia, tigilan mo na yan. Baka saan pa tayo mapunta? Ngumiti siya at bahagyang umatras. Pero may iniwang tingin sa akin na alam kong hinding-hindi ko makakalimutan. Pagkalipas ng 2 araw, bumili na ako ng bagong cellphone para kay Patricia. Hindi ko na pinagsabi ang tungkol dito kay Mrs. Dahil alam kong magtatanong siya kung bakit ganun kamahal ang binili kong cellphone at bakit biglaan. Pagdating ko sa bahay, nadatnan kong wala si Mrs. Nasa kaibigan daw niya nung oras na yon. Si Patricia lang ang nandun. Nakahiga sa may sofa at nagbabasa ng libro. Patricia, sabi ko. Nilapag ko sa mesa ang maliit na plastic bag na may lamang box ng cellphone. Ayan o, cellphone mo. Gamitin mo na sa pag-aaral mo. Agad siyang napabangon. Tila kumislap ang mga mata. Talaga Nong? Anya sabay kinuha niya agad ang plastic bag. Pwede ko na po bang buksan ngayon? Tumango naman ako. Sige, dito na lang para makita ko kung okay ang nabili ko. Pero bigla siyang umiling at ngumisi nang sabihin ko yon. Hindi po dito. Sa kwarto niyo na lang natin buksan. Nagtataka ako nang sabihin niya yon. Bakit pa doon? Dito na lang sa sala mas maliwanag. Lumapit siya sa akin.
Halos dikit na ang balikat niya sa braso ko. Malambing ang boses niya noon. Bakit Nong? Ayaw mo ba sa madilim? Kasama mo naman ako Sabi niya, sabay hila sa braso ko papunta sa hagdan. Wala akong magawa nung oras na yon. Inakay niya ako hanggang sa pinto ng kwarto namin ni Mrs. Pagkarating namin, agad niyang nilakang pinto at walang sabi-sabing kinuha ang kahon ng cellphone mula sa bag. Umupo siya sa kama tapos kumindat sa akin. Umupo rin ako sa gilid. Pinilit kong gawing normal ang sitwasyon. Pero habang pinagmamasdan ko siyang binubuksan ng kahon, bigla siyang lumapit. Ninong, pabulong niyang sinabi. Salamat po Ang bait niya talaga sa akin. Bago pa ako makasagot, bigla niyang nilapit ang mukha niya at hinalikan ako sa labi. Para akong napako ng ilang segundo. Sandali lang yun pero hindi ko alam kung tatayo ba ako para umiwas o manatili. Nung umatras siya, nakangiti siya. Pero halata ko din ang kaba sa mga mata niya. Secret lang po natin yun bulong niya. Hindi ako nakasagot agad nung mga sandaling yun. Napatitig na lamang ako sa kanya. At doon ko napagtanto na isang hakbang na lang. Hindi ko na talaga kayang pigilan ang sarili ko. Simula nung halikan ako ni Patricia sa kwarto namin ni Mrs., hindi na ako mapakali. Sa bawat araw na lumilipas, parang lalo akong hinihila papalapit sa kanya. Kapag nagkakapi ako sa umaga, nandun lang siya nakangiti sa akin. Kapag umuwi ako mula sa opisina, siya agad ang bumubungad. Sabay alok ng pagkain o magkukwento tungkol sa klase niya. Ayoko mang aminin pero nasanay na akong hinahanap-hanap ang boses at presensya niya. Minsan, kapag nasa sala ako, bigla niyang isasandal ang ulo niya sa balikat ko habang nanonood ng TV. Ninong, ang sarap po ng buhay dito sa Maynila. Sana dito na lang ako palagi. Kasama kayo. Sabi pa niya minsan. At kahit alam kong biro lamang iyon, may kung anong apoy na dumadaloy sa katawan ko. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami, bigla siyang nagsalita ng bagay na hindi ko inaasahan. Nong? Sabi niya habang nakahiga sa may sofa at hawak ang bagong cellphone. Alam niyo ho ba, may boyfriend na ako sa school. Ewan ko pero para akong nanlumo nang malaman ko yun. Pilit kong pinanatiling kalmado ang mukha ko para hindi mahalata. Ganun ba? Bakit ngayon mo lang sinabi? Umikot siya ng tingin at ngumiti. Kasi baka pagalitan ako ni ate kapag nalaman niya. Tsaka baka kayo rin magalit. Natawa ko. Bakit naman ako magagalit? Isa pa may karapatan ka ring magmahal. Pero sa loob-loob ko galit ako. Hindi ko alam kung bakit ako nagsiselos. Hindi ba't ako ang mas may kasalanan? Ako ang mas nakakatanda, may asawa, at ninong pa niya. At ngayon heto ako, parang batang natatalo sa isang laro. Ano bang pangalan niya? Tanong ko kahit ayoko talagang marinig. Si Kevin po, sagot niya. Pero wag kayong mag-alala. Kahit may boyfriend na ako, kayo pa rin ang gusto kong kasama. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niyang yun. Sa isang banda, parang dinurog ang puso ko. Pero sa kabilang banda, may apoy na naman na biglang nabuhay. Pero ilang sandali lang, lumapit siya sa akin. Tsaka umupo sa tabi ko. Alam niyo, Ninong? Bulong niya. Kahit may Kevin na ako, wala pa pong nangyayari. Hindi ko pa binibigay, Nong. Napatingin ako bigla sa kanya sa gulat. Hindi ako makapagsalita. Ngumiti siya.
Tsaka halos dinikit ang labi sa tenga ko. Kung gusto nyo, kayo na po ang mauna. Makabawi man lang sa inyo. Tila musika ang narinig ko sa kanya nung oras na yon. Para akong kinukuyog ng dalawang magkasalungat na boses sa isip ko. Isa na nagsasabing tumigil ka na bago pa mahuli ang lahat. At isa na bumubulong na ito na ang pagkakataon mo. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Mahina si Mrs. noon. Nilalagnat siya buong araw at halos hindi na bumangon sa higaan. Inasikaso ko siya, pinainom ng gamot, pinunasan ng bimpo at siniguradong komportable siya sa pagtulog. Bandang hapon, nakatulog siya ng mahimbing pero may konting lagnat pa rin at malalim pa ang paghinga. Akala ko'y magiging payapa na ang buong gabi hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text mula kay Patricia. Puntahan niyo po ako sa kwarto, please. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero tumayo ako. Maingat kong binuksan ang pinto namin. Nilingon ko si Mrs. Tulog pa rin. At saka ako dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto ni Patricia. Pagkarating ko, nabungaran ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Suot ang simple at manipis na pambahay. Nakangiti siya nung time na yon habang hawak ang cellphone na binigay ko. Akala ko hindi na kayo darating eh. Sabi pa niya. Patricia, pilit kong pinakalma ang boses ko. Alam mong hindi pwede to. Si ate mo eh. Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, unti-unti siyang tumayo. At sa harapan ko, isa-isang kinalas niya ang suot niyang pambahay. Tuluyang bumungad sa akin ang makinis niyang balikat, leeg, mahabang hita at lahat-lahat sa kanya. Nabahinto ako. Sa edad kong 45, marami na rin akong nasilayan. Pero ibang klase ang tanawing nasa harapan ko ngayon. Dalagang dalaga, makinis, at ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Iyon ang pumukaw sa lahat ng natitira kong pagtitimpi. Maya-maya, nilapag niya ang cellphone sa mesa at marahang hinawakan ng kamay ko. Si ate, okay na siya, di ba? Baka pwedeng ako naman ang asikasuhin mo. Gusto kong umatras tong oras na yon. Pero imbis na lumayo ako, lalo akong hinila ng mga mata niya. May apoy sa tingin niya. Isang apoy na matagal ko nang nararamdaman pero ngayon lang umalab ng todo. Nong, bulong niya habang nakadikit ang labi niya sa tenga ko. Ayaw mo bang subukan natin? Kahit ngayong gabi lang, habang may pagkakataon pa. Sa puntong yun, namalayan ko na lang ang sarili ko na kusa ng tumutugon sa dalaga. Ang kamay ko na sana'y tatanggi, ay siya na mismo ang naglapit sa bewang niya. At bago ko pa maisip ang anumang dahilan para tumanggi, ay tuluyan ang naglapat ang labi naming dalawa. Maalab, matamis, at puno ng pangako ng kasalanan. Sa kabilang silid naroon ang misis ko, nagliliyab pa rin sa init ng lagnat. Pero sa kwarto ni Patricia, ibang init ang bumabalot sa aming dalawa. Umabot sa puntong humiga siya ng dahan-dahan sa kama. Hawak ang kamay ko na parabang hinihila ako papalapit. At doon na tuluyang naganap ang bawal na sandali na nagpawala sa akin sa katinuan. Iyon ang unang gabi na pinili kong magkasala. Mula nung gabing yon sa kwarto ni Patricia, nag-iba na ang lahat. Hindi na yon isang beses na pagkakasala lang. Naging paulit-ulit. Naging lihim na relasyon
At kahit alam kong may boyfriend siya, hindi ko na siya kayang bitawan. Para bang ako ang mas pinili niya tuwing gabi kahit kay Kevin siya nagte-text araw-araw. Tuwing wala si Mrs., kami ng dalaga ang magkasama. Minsan simpleng yakap at halik lang. At sa bawat araw, mas lalo kong nararamdaman na dapat sa akin lang siya, kahit alam kong hindi dapat. Pero isang hapon, muntik na kaming mabuking ni Mrs. Nasa kusina si Patricia noon, naghuhugas ng plato. Maya-maya, lumapit ako ng kaunti. Inilapit ko ang mukha ko sa gilid ng kanyang tenga. Ang sipag mo naman, bulong ko. Kung alam mo lang, kanina pa kita tinitignan. Napangiti siya, pero hindi lumingon sa akin. Noong naman, baka marinig tayo. Pero imbis na lumayo, siya pa ang bahagyang umusod palapit sa akin. Napayakap tuloy ako sa bewang niya nang hindi sinasadya. Nang biglang bumukas ang pinto. Ernesto, tawag ni Mrs. Hawak ang maliit na tuwalya. Pawisan pa galing sa kwarto. Ano ginagawa mo dyan? Para akong napatigil. Mabilis akong umatras. Kunwari umiinom ng tubig sa baso. Si Patricia naman, tuloy lang sa paghuhugas, parang walang nangyari. Wala. Sagot ko. Pinilit kong maging kalmado. Tinitingnan ko lang kung tapos na siyang maghugas para makakain na tayo. Napatingin si Mrs. kay Patricia, tsaka bumaling ulit sa akin. Ang lapit mo naman dyan, parang tinutulungan mo na siya eh. Ngumiti lang si Patricia nang hindi lumilingon. Sininong kasi ate. Pinapagalitan ako kasi raw inuubos ko yung tubig. Natawa na lang si Mrs. at umiling. Ikaw talaga, Pat? Sabi nito. At doon lang ako nakahinga ng matiwasay. Pero sa isip-isip ko, alam kong isang maling kilos na lang, pwede na kaming mahuli. Pag-alis ng asawa ko pabalik sa kwarto, nagkatinginan kami ng dalaga. Ngumiti siya tsaka nagsalita ng mahina. Ang bilis mo naman kabahan nung. Pero aminin mo, nakaka-excite yung muntik na tayong mahuli no. At doon ko napagtanto kung gaano kalakas ang loob ni Patricia sa ganung bagay. Napailing na lang ako nang nakangiti tsaka umalis sa tabi niya. Lumipas pa ang mga araw. Isang umaga, masama ang pakiramdam ko. Mabigat ang ulo ko at tila nilalagnat. Naisip kong manatili na lang sa bahay at magpahinga. Si Mrs. naman maagang umilis para mamalengke. Ako'y nakahiga lang sa sofa, nagkukubli sa kumot dahil nilalamig ang pakiramdam. Akala ko mapapanatag akong mag-isa. Pero tumunog ang cellphone ko. Isang text mula kay Patricia. Nong, puntahan niyo ako sa kwarto. Ngayon na. Napailing ako. Agad ako nag-reply. Hindi pwede, Patricia. Masama ang pakiramdam ko. Wala akong lakas. Mabilis ang reply niya. Kung ayaw niyo, sige ka. Isusumbong kita kay ate. Nanlamig ako at natakot sa nabasa ko. Hindi ko alam kung biro yun o totoo. Pero sapat yun para kabahan ako. Kaagad akong sumagot. Patricia, huwag mong idadamay ang ate mo. Alam mong wala siyang dapat malaman. At sumagot siya ng huling linya. Di pumunta ka na lang. Baka mawala yung sakit mo kapag kasama mo ko. Para kong hinila ng dalawang puwersa nung oras na yun. Ang konsensya at ang tukso. Pero sa huli bumangon ako mula sa sofa at naglakad papunta sa kwarto niya. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya. Nakahiga sa kama at nakangiti. Walang bakas ng takot. Tila ba matagal na niyang planado ang lahat. At sa araw na yun, muling may namagitan sa amin ng dalaga. Parehas kaming nagtakip ng kumot.
Sa bawat halik at haplos na binibigay niya, nakalimutan ko ang lahat. Ang sakit ko, ang sumpa ng kasal, at ang katotohanan nasa palengke lamang ang asawa kong walang kamalay-malay. At iyon, ang araw na tuluyan kong naunawaan. Hindi na ito basta laro lang. Isa na itong pagkakagapos na hindi ko alam kung paano ko pa matatakasan. Lumipas ang ilang taon. Sa kabila ng lihim naming relasyon, ng mga palihim na sandali sa loob ng bahay, nagtuloy pa rin ang pangarap ni Patricia. Nakapagtapos siya ng kolehiyo. Proud na proud si Julie. Halos hindi maalis ang ngiti sa kanyang muka habang hawak ang diploma ng kapatid. Ako man ay nakaramdam ng kakaibang saya. Hindi lang dahil nakatapos siya, kundi dahil alam kong sa kabila ng lahat, may bahagi ako sa buhay niya na kami lang ang nakakaalam. Ngunit kasabay ng saya, naroon din ang lungkot. Dahil sa sinabi ni Patricia, plano niyang umalis na sa bahay. May oportunidad daw sa ibang lugar at kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Pagbalik namin mula graduation, nadatnan naming may bisita siya sa bahay. Abala si Julie sa pagtanggap ng mga kapitbahay at bisita na bumabati. Ako naman nagtungo sa garahe para magpahinga. Doon ko nadatnan si Patricia. Nakaupo siya, nakatitig sa diploma niya na nakalagay sa folder. Ninong, sabi niya nung mapansin niya ako. Salamat sa lahat ah. Ngumiti ako. Pilit na tinatago ang lungkot. Ako dapat ang magpasalamat. Pinagbuti mo ang pag-aaral mo. Iyan ang pinakamagandang gantimpala na makukuha mo. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi lang dahil sa pag-aaral nung. Salamat, kasi minahal niyo ako sa paraang hindi ko inasahan. Napayuko ako. Ramdam ko ang bigat ng mga salita niya. Patricia, huwag mong tawaging pagmamahal yun. Kasalanan yun. Mali lahat ng ginawa natin. Maya-maya may humawak siya sa kamay ko. Mariing tinitigan ang aking mga mata. Kung mali, bakit hindi ako nagsisisi? Kung mali, bakit ang sakit-sakit isipin na kailangan na nating malayo sa isa't isa? Hindi ko siya magawang sagutin agad nung mga oras na yon. Ang totoo, ako rin ay durog. Mahal ko na siya, pero paano ko aaminin yon kung sa simula pa lang, alam kong mali na. Napaluha si Patricia nung mga sandaling yon. Ninong, baka ito na ang huli nating pagkakataon. Pagkasabi niya noon, hinaplos ko ang buhok niya at sa huling sandali, niyakap ko siya ng mahigpit. Doon bumigay ang mga luha ko. Mahal din kita, Patricia. Pero hanggang dito na lang. Hindi ko kayang sirain ang buhay ng ate mo. Hindi ko kayang tuluyang maging dahilan ng pagkakasira ng pamilya natin. Matagal kaming nagyakapan, walang salita, at tanging mga hikbi lamang ang maririnig sa kanya. At nang kumalas siya, ngumiti siya sa kabila ng luha. Basta nung tandaan mo, kahit anong mangyari, kayo ang unang minahal ko ng totoo. At saka siya tumalikod. Hawak ang diploma. Papasok sa loob para ipagdiwang ang kanyang graduation. Naiwan akong nakatayo na sa garahe. Ramdam pa rin ang init ng mga yakap niya. Pero alam kong yun na ang huling gabing may kami. Lumipas pa ang mga taon, nagpatuloy ang buhay ko kasama si Julie. Unti-unti, naging normal muli ang lahat. Sa mata ng iba, isa kaming masayang mag-asawa na nagtataguyod ng negosyo at pamilya. Ngunit sa loob ko, dala-dala ko pa rin ang lihim
na alaala ng nakaraan. Ang mga gabing kasama ko si Patricia. Ang mga bulong niya na hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa isip ko. Hanggang isang araw, dumating ang isang text na gumulat sa akin. "Ninong, ikakasal na ako. Sana makapunta kayo." Para akong tinamaan ng kidlat. Ilang taon ko siyang hindi nakita at heto siya. Nag-aanyaya. Sa halip na saya, selos at lungkot ang naramdaman ko. Parang biglang nabunot ang puso ko mula sa dibdib ko. Sa isip ko, bumalik lahat ng alaala ko. Ang unang halik namin sa kwarto, ang mga gabing muntik kaming mahuli, ang mga yakap na puno ng lambing. At ngayon, lahat iyon magiging alaala na lang. May ibang lalaking aako sa kanya. May ibang lalaking magiging asawa niya. Napaupo ako ng matagal habang hawak ang cellphone ko. Kung pupunta ako, tanong ko sa sarili ko, kaya ko bang makita siyang nakaputi habang pinapakasalan ang ibang lalaki? Kaya ko bang umiti sa harap niya, gayong alam kong minsan ay ako ang naging una sa buhay niya? Ngunit kung hindi ako pupunta, hindi ba't para ko na ring tinakwil ang lahat? Nang naging bahagi ko sa buhay niya. Miss Callie, hanggang ngayon dala-dala ko ang tanong na to. Tama ba na pumunta pa ako sa kasal ng dalaga? Sa kasal ng babaeng minahal ko ng bawal, ngunit minahal ko rin ang totoo. Ilang linggo na lang ay magaganap na ang kasal. Sana po'y kahit papaano'y mapayuhan po ako ng mga listeners nyo. Lubos na umaasa, Ernesto. Hanggang dito na lang po ang kwento ng ating letter sender. Sa mga gusto pong magkomento o magpayo, just comment down below po. Salamat po sa pakikinig sa ating channel. At sabay-sabay nating abangan ang susunod pang mga kwento ng buhay na ating isasalaysay sa ating channel, The Miss Callie.